Mas tumitindi na nga ang mga aksyon na ginagawa ng China. Kamakailan lamang ay inatake ng barkong pangdigma ng Chinese Navy ang isang military aircraft ng Germany. Dahil dito ay galit na galit ang Berlin at agad na ipinatawag ang Chinese ambassador upang magpaliwanag sa mga delikadong aksyon na ito. Dito ay binigyan din ng matinding babala ng Germany ang China. Bakit nga ba humantong sa isang engkwentro ang tagpong ito sa pagitan ng China at Germany? Ano nga ba ang posibleng maging epekto nito sa relasyon ng China sa mga bansa na miyembro ng European Union? Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Lumilipad sa bahagi ng Red Sea ang isang German surveillance plane na ang misyon ay magsagawa ng routine overwatch patrol bilang bahagi ng Operation Aspids na naglalayo namang protektahan ang mga commercial vessels na inaatake ng Houthi rebels. Sa kasalukuyan, nasa 700 German Armed Forces personnel ang nakadeploy sa EU operation na ito sa bahagi ng Red Sea. Bukod sa Germany, nandyan din ang mga bansang Belgium, Estonia, Finland, France, Greece, Italy, Latvia, the Netherlands at Sweden. Bilang surveillance unit, hindi nila inaasahan na makakaranas sila ng isang pag-atake. Ayon sa report, naganap ito habang papalapit ang German aircraft sa Chinese frigate. Ilang saglit pa ay bigla na lamang silang inatake ng isang Chinese warship at pinaputukan sila ng isang military-grade laser at itinutok pa nga ito sa kanilang sinasakyan. Walang kahit anong warning o radio challenge mula sa Chinese Navy, basta lamang silang nagpakawala ng isang nakakasilaw na liwanag na malaki ang naging epekto sa kanilang mga piloto. Sa loob ng surveillance aircraft, tumama sa kanilang MSP o multi-sensor platform ang nakakasilaw na liwanag ng laser beam. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkalito sa pagitan ng mga sibilyan at mga flight crew na sakay nito. Isang mapanganib na laser weapon ang ginamit sa kanila, tila isang mensahe. Kaya naman kalaunan ay napilitang mag-abort ng mission ang German aircraft. Mabilis itong nagpalit ng direksyon at lumipad patungo sa direksyon ng Djibouti. Wala namang naiulat na casualties o injury sa naganap na insidente pero sobrang laki ng naging impact nito para sa Germany at sa European Union. Sinabi ng Berlin na ang aksyon na ito ng China ay sobrang mapanganib at hindi katanggap-tanggap. Nang araw din yun ay ipinatawag nila ang Chinese ambassador. Sa pagkakataong ito, ang simpleng routine patrol na isinasagawa ng German aircraft ay nauwi na nga sa isang malaking diplomatic incident. Ang pangyayaring ito ay maaaring maging turning point kung paano i-handle ng European Union ang mga Chinese presence sa katubigang sakop ng Middle East sa hinaharap. Sa mga military power, walang nagsasagawa ng laser attack. Pero dahil sa ginawa ng China sa isang high-risk mission sa isang delikado at lugar pa mismo ng gera, tila nakuha nito ang atensyon ng maraming bansa sa Europa. Ano nga ba ang MSP? Anong uri ng laser weapon ang ginamit ng China at bakit sobrang delikado nito? Bakit nga ba ginawa ng Chinese Navy ang pag-atake na ito sa kabila ng wala namang banta ng panganib? Ang German aircraft na na-involve ay hindi fighter aircraft, hindi rin ito attack drones. Ang multi-sensor platform na ito ay nag-ooperate sa ilalim ng civilian registration, subalit nagsasagawa ng military operation. Isa itong hybrid operation kung saan pinapalipad ito ng mga sibilyan na may kontrata sa Bundeswehr Mission Specialist o sa madaling salita ay Armed Forces of Germany. Ang mga MSP ay walang mga missiles o kahit anong armas. Tanging patrol and monitoring lamang talaga ang main purpose ng kanilang misyon sa Red Sea. Ang kanilang trabaho ay i-monitor ang karagatan sa mga hostile threat at siguruhing magiging maayos ang mga shipment ng mga European commercial vessels na dumadaan dito. Alam naman natin na sa mga nakalipas na mga buwan at mga taon, patuloy pa rin ang ginagawang pag-atake sa mga naglalayag na barko ng Iranian-supported group na Houthi rebel mula sa Yemen. Inilunsad ng European Union ang Operations Aspids noong early 2024. Ito nga ang direct response ng Europe sa kaguluhang nagaganap sa isa sa pinaka-vital na shipping route sa buong mundo, ang Red Sea at ang Gulf of Aden.
Sa katubigang ito, dumadaan ng malalaking shipment ng gasolina, pagkain, langis at maging ng teknolohiya sa iba't ibang kontinente. Ang goals ng Operation Aspid ay isang defensive strategy lamang. Hindi ito naglalayong magsagawa ng anumang opensiba para hindi na nga mag-escalate pa ang tensyon sa buong rehiyon. Sa ginawang pag-atake ng China, asahan na magkakaroon ng pagbabago sa misyon ng operation na ito sa hinaharap. Ayon sa mga report mula sa mga defense analyst, ang barkong umatake sa German aircraft ay isang Type 052D destroyer, isang warship ng Chinese Navy na nagtataglay ng laser-based countermeasure system. Kadalasan, ginagamit ito para bulagin ng mga drones at lituhin ang operational system nito. Pero maaari din itong maging mapanganib kung intentional ang gagawing pag-target na gamit ang laser system na ito. Ang China ay hindi bahagi ng Operation Aspids. Hindi rin ito nakikipag-coordinate o nakikipag-collaborate ng operasyon sa European Union forces. Ayon sa German officials, walang ginawang kahit anong communication ang China bago maganap ang laser attack. Dahil sa nagaganap nga na kaguluhan sa bahaging ito ng Middle East, maraming mga bansa mula sa Europe, maging ang US at ang China ang nagkaroon ng operation dito. Isang maling kilos lamang ay maaaring ang humantong sa mas malalapang kaguluhan. Ang isinagawang pag-atake ng China ay hindi may tuturing na pagkakamali. Ayon sa mga German officials, para sa isang mapayapang misyon, isa itong seryosong banta lalo na nga't naganap ang laser attack sa isa sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo sa kasalukuyan. Ang German MSP ay nag-ooperate sa medium altitude at steady surveillance. Sa ibaba nila, isang Chinese Navy warship na naglalayag sa international waters at dito na nga, naganap ang pag-atake ng China gamit ang isang military-grade laser system. Dahil sa naging epekto ng laser system, nagsimula magkaroon ng malfunction ng optical system ng MSP at dito na nga nagsimula ang problema ng mga sakay ng eroplano. Ang platform na ito ay nagre-rely sa high-powered optics para i-track at i-monitor ang mga potential threats. Ang pagtama ng laser sa kanilang sinasakyan ay nagbigay ng temporary system blockage at sa katagalan nga ay pwede nga itong maging sanhi ng permanent sensor damage. Bukod dito ay nabawasan din ang situational awareness ng mga crew ng surveillance aircraft. Hindi man pisikal na nasaktan ang mga sakay nito. Malaking epekto ng laser sa mga key monitoring equipments at maging sa alarm signals nito. Inakusahan ng Germany ang China na nagdulot ito ng malaking banta at panganib sa kanilang mga crew. Bukod dito, iniligay nito sa alanganin ang security mission na isinasagawa ng European Union. Ibig sabihin, hindi lamang Germany ang kinakalaban dito ng China kundi ang multilateral European operation. Kinumpirma ng German Defense Minister na pansamantalang itinigil ang operasyon na ito dahil nga sa ginawa ng Chinese Navy. Bukod dito, isinusulong din ng mga German officials sa European Political and Security Committee na pag-aaralang mabuti ang risk protocol sa hinaharap. Sa Brussels, Belgium, kine-question na ngayon nila kung dapat pa bang tingnan ng China bilang passive observers o dapat bang ituring na rin silang kalaban na dadagdag lamang sa problema sa gulo ng Middle East. Noong June 10, 2025, inanunsyo ng China's Defense Ministry na mayroon silang military presence sa rehiyon. Ang 47th Naval Escort Task Force ay dineploy sa Gulf of Aden kung saan nagsasagawa nga ito ng underway replenishment. Dito nga itinatransport ang mga fuel and munition sa iba pang mga cargo ship. Ayon sa report, ang mga barko ay ang supply ship Gao Yuhu at ang guided missile destroyer Bao-2. Layon din ng task force na ito ang magsagawa ng trainings para sa mga shipborne helicopter flights at mga light weapons live fire drills. Sa report naman ng BBC, agad na pinalaga ng China ang claim ng Germany na tinarget ng kanilang Navy ang German aircraft. Dahil dito ay mas lalo lamang lumalim ang diplomatic tension sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Beijing, hindi raw pare-pareho o very inconsistent ang mga inilalabas na impormasyon ng Berlin. Hindi ito ang unang beses na ginawa ng China ang ganitong uri ng pag-atake. Ilang beses ngang naakusahan ng China
na gumagamit ng mga military-grade laser weapon. Way back 2020, inakusahan ng US Pacific Fleet na tinarget ng Chinese warship ang isang US Naval Patrol aircraft na lumilipad sa airspace ng Guam. Noong 2023, gumamit naman ang Chinese Coast Guard ng military-grade laser laban sa Philippine Coast Guard na nagdulot pa nga ng temporary blindness sa ilang mga apektadong Filipino crew. Taong 2017 nang itinayo ng China ang kanilang military presence sa gitnang silangan. Ito ay nang buksan nila ang base militar sa Djibouti. Dito rin nakabase ang mga military installation ng Amerika, Japan at France. Ang bansang ito ay may strategic location sa mga important point na patungo sa Red Sea at Gulf of Aden. Ayon sa China, gagamitin lamang daw nila ito para sa mga anti-piracy at freedom of navigation operations. Duda naman ang mga Western countries sa ambisyon na ito ng China dahil tila lumalabas na tinatapatan lamang nito ang ibang mga bansa para sa mas malaki pa nitong mga plano para sa hinaharap. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.